Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. May pinakita niyang litrato ni Congressman Ortega. Ang isa, malaking katawan, itong isa, klarong-klarong pumayat. Sabi niya, disclaimer, wala po kinalaman ang baker sa sabay-sabay nilang pagpayat. Dito, makikita ko dito talaga ang laking pinayat. Oh. Ganon din kay Speaker Martin Romualdez. Payat na payat. Ganon din kay Pangulong Marcos. Payat na ngayon. Sino pa? Saldico. So bakit kaya sabay-sabay silang nangayaya? Nag-diet ba? Wala namang problema yung pumayat ka na sinadya mo para... Kasi, pag malaki ang katawan mo, overweight ka, delikado. Kailangan bantayan ang weight. So ito, pumapayat sila. Oh. Basa tayo sa mga... people who reacted. 9,600 ang nag-react. 9,200 ang tumatawa. 355 ang nag-like. Comments. Ano kayang rason? Bakit nangangayayat naman lang sila? Pag sa baker, may kakaibang glow. Sabi ni MBU, ano ba yung baker? Ito ba yung pampapayat? Pagkain? JR Gadi. Tapos si BP, blooming lalo. Yes, kapansin-pansin. Si BP, nakakatawa. Nung nasa Netherlands pa siya, nagsuot siya ng yung jacket niya na merong parang sungay. Nakakatawa yung blooming na blooming si BP Sara. Despite sa ang daming ibinabatong kaso, impeachment, whatsoever, nakakulong ang kanyang tatay, kayang-kaya niyang magdala ng stress. Grabe ang stress management ni BP Inday Sara natin. Sila, nako. Di bali ang Pangulo, alam na natin na may diverticulitis. At kung ano man yung bumukol sa kanyang tiyan, ayaw nilang sagutin kung colostomy bag ba yun o hindi. Basta, kitang-kita ngayon sa kanyang mga litrato, nangangayayat. So, dahil may sakit. Okay. Ano naman ang dahilan, bakit biglang pumayat si Martin Romualdez? Tapos ito ngayon, first time kong mapansin yung litrato, salamat kay MG Kiambao Reyes. Klaro ang pagpayat ni Congressman Ortega. Pero pa ba yung ibang mga aliado nilang congressman na, Kasi kung tayong mga tao, mayroon tayong konsensya nilagay ng Panginoon. Kung hindi ka na patahimikin ng konsensya mo, hindi ka makakatulog ng mahimbing. Mawawalan ka ng... mahirapan ka makatulog. Kasi nga, ang daming iniisip. Sunod-sunod na yan. Kung kulang ka ng tulog, mawawalan ka na rin gana ng pagkain. Connected na yan. Nasubukan ko. Stress sa trabaho nung nasa serbisyo pa ako. Talagang payat na payat ako noon kasi dami kong kinakatakutan. Ang aking mga sundalo, mga tauhan, mga kafgu, baka anong mangyari. Malakas pa yung mga NPA sa Agusan Sur nung panahon iyon. Baka biglang atakihin, anong gagawin ko, isip ako ng isip. Pumapayat ako. Kaya, hindi ganito ang katawan ko nung batalyon commander ako, talagang slim na slim. Dahil sa kaisip. At least yun, dahil sa trabaho ko. Kung ibang iniisip mo, yung mga politiko, ano bang iniisip nila, bakit pumapayat? Bahala na kayo. So, sabi nga ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba.
Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. At ito na nga, parang nagsimula na. Yung declaration ni BP Sara na ako si Sara Duterte, tatakbong Pangulo sa 2020. Wow, yun na, simula na yun. May nabasa kong post, sino bang na yung political strategist Lito Banayo, ang galing niyang mag-analyze. Sabi, bago nag-declare si BP Sara ng kanyang presidential bid, doon muna siya sa matagal siya sa mga 2 weeks niya sa The Hague. Dati-dati, sabi ng political strategist, noong 2022, tumakbo si Sara as Vice President against the will of his father. Ayaw ni Tatay Digong noon na makipag-team up si Mayor Inday Sara kay BBM. Ayaw niya. Wala siyang blessing doon. At hindi nakinig ang Mayor Sara. Kasi noon daw, wala silang magandang relasyon. Hindi sila nag-usap masyado. Ngayon, nung nakulong na ang tatay niya, ayun, na-restore ang relationship. Naging close na silang dalawa. Kaya nagpapasalamat si BP Sara. Romans 8:28, all things work together for good. Dahil sa pagkakulong sa kanyang tatay, naayos ang relasyon nila. Yeah, tunay na ngayon, father and daughter. Kaya sinasabi ni Lito Banayo, baka yung pag-declare ni BP Sara presidential bid, may basbas na sa kanyang tatay. Alam yun si Tatay Digong, wise master kung sa chess pa, grandmaster, super grandmaster. Doon na sila nag-strategize. Pag uwi, yun na. Bago simulan yung impeachment whatsoever proceedings, ako si Sara Duterte tatakbong Pangulo sa 2028. Sokran. Wala na. Panic mode ng lahat. Tingnan mo ngayon, ang Committee on Justice biglang tumahimik. Supposed to be this week, sisimulan na nila. Bakit wala? Yon, epekto ng Duterte strategy. So, salamat sa lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo gyero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og gyero. Wakad lang. Isalan ta mga dati at luma na sino. Tuloy yung insurance. Tuloy sa nanay ko ta ni ano oras ni awayan ni. Og karon humanagyod sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na parehan sa una nga walay atop dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo so karon naatopan na gyud so maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo nga kay ug wala ang tabang nga daan ba ito akong atop sa una then tapos gibagyoan pa gyud then kung wala ang tabang wala gyud mi atop dili mi nani karon ang akong atop nga tsada kung wala ang yung gihatag nga so mura to salamat. So pila na dayto ka tuig ang imong atop nga katuig. Lima na to ka tuig. Daan pa gyud to. Daan na gyud kaayo. So pag bagyo gipalid na gyud. Dala kahoy gigabok na dugay kay natupan. Dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og para sa atop nga kahoy, pila ka bulan aya nakaatop ka? Totoo yun. Ay, pinakaatop. Kung wala gani ning tabang, siguro wala po gini na atop.
Eh, wala naman, palid na sa hangin. Oo, so wala unsa day imong trabaho? Ang trabaho, Mm, farmers. magmuso lang. Kung unom ka bulan ay ka maka-harvest na ay ka pud ka makakorta. So walay budget gid sa ipalit sa yero. So, mura to, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat ka.